So what is up mga lods, meron tayo dito Sniper 155R for change oil din ito. Basic maintenance ulit, tutorial kung paano mag change oil ng Sniper 155R. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking bagong upload na videos. A few inches later. Sa langis, ito ang gagamitin natin is yung Yamaha Yamalube ST 4-stroke motor oil. Ito ay para sa mga decambio na motor. Semi-synthetic lang to, so hindi siya fully synthetic. So take note guys, magkaiba yung oil ng decambio versus oil ng automatic. So kung mapapansin nyo, nung nag-change oil tayo ng Aerox V2, ang gamit natin is Yamaha Yamalube, pero 80 siya, hindi siya ST. So ayun. Syempre meron din tayo dito Yamaha oil filter. Papalit din tayong filter para dito Sniper 155R. A few moments later. So mga lods, ano nga bang dapat natin gamitin para mag-change oil ng Sniper 155? So ito dito meron tayong syempre oil, meron tayong oil filter, then meron tayong mga tools. Ito. Meron tayong tools dito na 19mm. 19mm para dun sa drain plug natin. Then dito sa filter natin meron tayong T-wrench, 8mm na T-wrench. Then ito may flyers tayo, plies para mabuksan natin yung paglalagyan natin ng oil. Then syempre yung budo para makakabit natin maayos dun sa dipstick. At syempre hindi kompleto yung change oil natin kung walang pangsalo. Ayan, pangsalo ng ating use oil, improvise lang. Dito sa drain plug natin sa ilalim, gumamit tayo ng 19mm. Ayan. 19mm na socket wrench. Buksan natin itong ilalim. Counterclockwise lang ang pagluwag nito. Ayan, pok-pok-pok-pokin lang natin ng konti para lumuwag. Ayan, pag maluwag na, kamay-kamay na lang natin. Ayan, dito meron din siyang filter or strainer with spring. So ingat lang kayo, baka tumalsik. So dahan-dahanin nyo lang pagbukas, alalayan nyo lang. Ayan, dito guys, gilid-gilid natin ng konti itong motor para kahit papano matanggal yung mga natitira. Ayan, yung oil na natitira sa mga ano niya. Sulok-sulok. Tumutulo pa rin. Tapos dito guys, tanggalin na rin natin tong oil filter natin. Gumamit naman tayo ng 8mm na T-wrench. So 3 bolts lang naman to. Tanggalin natin. Dito guys may tatagas din na langis kasi dito rin pumupunta yung ibang langis sa filter. Dito iikot muna yung langis para salain ng filter. Ayan guys, dito sa left side niya medyo maliit lang tong bolts. Tapos dito sa bandang harapan mahaba-haba tong bolts. So huwag kayo malilito dapat tama yung haba ng bolts sa papasukan nito. Dito mahaba yung tutulayan ng bolts natin. Ayan. So dito same lang yung haba, dito mahaba. Ayan haba Ayan. Ayan lods, mga lods, may tutulo talagang oil dito. Ito yung filter natin. Ayan Siyempre hindi mawawala yung mga oil seal. Ayan. Dito sa filter, ayan, nakadikit yung filter natin dun sa cover. So pihitin lang natin para matanggal. Pag nanikit, ikutan nyo lang ng konti para matanggal dito sa cover natin. Ayan, medyo messy, medyo madumi. Gaya nung kanina, gilid natin ng konti para tumapon yung konting oil na natitira pa. So ayan, wala nang tumulo. Punas na lang. Punasan na lang natin tong portion na to. Tong sa oil filter nya before natin salpakan ng or kabitan ng bagong filter.
So ayan guys, malinis na yung loob. Mapapansin nyo, wala na yung mga tira-tirang oil na naiwan doon sa loob. Tapos habang hinihintay natin maubos yung oil doon sa ating engine, linisin muna natin tong mga drain plugs and cover nung oil filter natin. Unahin na natin tong drain plug natin with strainer and spring. Punas-punas lang tayo dito mga lods, mga guys. Ayan, ang dumi oh. Ano, nalinis na natin, no? Kanina ang itim. Yung sa oil seal pala, linisin na rin natin, tanggalin natin. Taktak nyo lang. 2,000 years later. Para malaglag. Hindi ba ayaw malaglag? Dito gamit lang tayo ng flat screw. Yung medyo maliit lang yun para pumasok siya rito, hindi ma-deform yung oil seal natin. So sisikwatin lang natin para matanggal. Ano, tanggal na. Lagay muna natin dito, then punas ulit. Punas lang. Yan guys, so malinis na. Punasan na rin natin to itong sa ilalim na portion. Yan. Ano, linis oh. Sheesh, oh. Punasan na rin natin itong oil seal para matanggal din yung mga dumi-duming dumikit sa kanya. Yan. Tapos balik na lang natin to. Yan. Make sure na lapat siya, no, para walang tagas. Tapos dito naman sa spring natin and strainer, ganun din. Punas lang din to. Yan, tanggalin natin yung strainer. Spring muna. Linis lang din, punas lang. Yan, linis na. Dito naman tayo sa filter niya or strainer. Punas lang din. Malinis, no? Yan. Kasi ito naman yung oil filter cover natin, punas lang din. So yan, ready na, malinis na lahat ng ating ikakabit dito sa sniper. So nandito na yung sa ilalim natin yung drain plug. So yung pagkakabuo nito ganito, lagay mo lang tong spring dito, then kabit natin tong strainer dito. Ayan. Tapos ayan, pag pinasok mo siya sa loob, ayan, mako-compress siya, diba? Ayan. Before pala natin kabit tong drain plug na to, punasan muna natin yung ilalim na portion ng engine, kasi nga may mga tulo-tulo pa doon or tira-tirang langis, para malinis siya before natin install to. Para all clean, all goods. Ayinin mo ng kanin habang nanonood. Ayan, tanggalin lang natin yung mga dumi-dumi dito. Ayan, malinis na. Ayan, balik natin. Ayan, medyo malalaban lang to kasi may spring. Pigilan nyo lang. Once na kumagat naman na yung thread nito, tuloy-tuloy na. Hand tight muna natin, saka natin gamitan uli ng 19mm na socket wrench. Clockwise naman yung paghigpit dito. Tamang higpit lang guys, huwag nyo pakakahigpit, baka ma-lost thread. Ayan, mahigpit na. Okay na yun. Tapos sunod naman natin tong sa oil filter natin. Baklasin na natin. Ayan. Ayan o. Ito palang portion na walang butas. Ito yung papasok dun sa loob. Ito yung uuntog or papasok dito. Ayan. Ngayon, pag kinabit natin itong cover,
make sure na naka-align tong oil seal natin para hindi tumagas. Ngayon ito, papasok siya dun sa butas na to. So ang pagbalik ng ating oil filter cover ay ayan, dito para dito. So tatapatan lang natin, so hindi kayo maliligaw. Ayan, tapatan nyo lang. Ayan, pasok nyo lang dyan. Inuna natin tong taas para hindi na mahulog. Ayan, kahit bitawan mo na pag nakakabit mo na to. Ayan, no? Itong mahaba, dito siya sa right side na gawing harapan. Ayan. So ngayon higpitan naman natin tong oil filter cover natin gamit tong 8mm na T-wrench. Ayan. Ngayon lagyan na natin ng langis tong Yama lube natin. Lagyan na natin dito sa dipstick or reservoir nya. Gamit tayo ng flies. Sapin na natin para hindi magasgas yung ating takip. I-hit lang. Ayan. Ayan, tanggal na. Meron din tong oil seal. Ayan. So dito punasan lang din natin to para lang matanggal lang yung used oil. Punas lang ulit. Ayan, malinis na. Ngayon, refillan na natin ng engine oil gamit ang ating embudo. Dito mga lods, 850 ml lang dapat yung kakabit natin. Pero dahil nagpalit tayo ng filter plus 100 ml tayo, so 950 ml lang i-refill natin. So right after natin ma-refillan itong engine oil natin, pwede na natin siyang isara. Yan. Okay na yun. Punas lang ng excess oil para malaman natin kung magtataga siya mamaya pag pinainit natin. Tapos dito rin sa ilalim, make sure na tuyo na siya. So yun na nga mga lods, na change oil na natin tong Sniper 155R. Change oil, change filter. Pwede na nating start to, painitin na natin para masilip natin kung may tagas yung mga oil filter cover natin, pati yung drain plug natin. Alright, let's go! Start na natin tong motor na to. 2051 ang odometer niya. Batang bata. Hayaan lang natin yung init. Okay talaga ng sniper, no? So yung Aerox dito natin nakatungaw. So ayan, mainit na yung ating engine. Ngayon kapay naman natin yung mga dito sa oil filter natin kung may tagas. Ayan, wala naman. Dito sa ilalim medyo mainit lang, ingat lang. So far so good, walang tagas. So yun na nga guys, sana natulungan ko kayo sa simple DIY natin ng basic maintenance, basic change oil nitong Sniper 155R. So change oil siya, then pinalitan na rin natin ng filter. So napaka basic lang naman nito. So kaya nyo siyang i-DIY kahit sa bahay nyo lang, as long as meron kayong tools sa pagbaklas. So maraming salamat sa pagsubaybay ng aking videos. Hanggang sa muli, ride safe. Nya!